Alam nyo ano yung nakakagalit sa nangyari sa Cebu? Paniguradong yung mga may kasalanan dyan, wala silang pakialam sa nangyari eh. Kasi kung meron man, inayos na nila yung flood control projects in the first place eh. Pero wala yun. Busy sila sa pag-shopping-shopping, pagka-party-party, and kung gagawa man sila ng project, sobrang substandard naman. Siguro kung meron man silang nararamdaman, hindi awa, pero takot, kasi alam nilang lalabas yung mga katiwala ang ginawa nila dahil nga sa trahedyang to. For sure, wala naman silang mga pakialam sa mga bahay na yan eh, kasi wala naman silang bahay dyan eh. And kung meron man silang bahay dito, yung mga ekstrang bahay lang, yung mga pangbakasyunan, and they can afford to lose it naman. Habang sila ligtas doon sa mga bahay nila na galing nga sa pangungurakot, yung mga taong nadamay sa mga kawalang hiyaan nila, nagdudusa nga doon sa mga baha. Alam mo yung scene sa may Game of Thrones with Cersei nung pinasabog niya yung simbahan? Parang ganun siguro yung nararamdaman nila. Ang nakakagalit pa dito, parang regardless if maimbestigahan or ilang daang buhay nga yung mawala, parang wala namang napaparusahan. Nakakatawa nga isipin na yung mga taong nagnakaw ng wala pang 100 piso or 1,000 pesos, diretso kulungan agad eh. Pero yung mga taong nagnanakaw ng bilyon-bilyon, wala, dadalin lang sa korte or sa Senate, tapos yun, wala na, mangungurakot na lang ulit. As of now, may mahigit na 120 plus ng tao yung nawalan ng buhay at nawawala pa nga sa Cebu dahil nga doon sa malaking pagbaha. Ang malala pa dito, hindi naman to biglaan eh. Literal na nakapag-prepare sila and everything. Pero, sobrang grabe nga yung dumating na baha sa kanila. Gandang lugar na yung Cebu progressive city na yan. Pero ganito pa rin yung nangyari sa kanila. It makes you wonder din talaga. Hindi ako taga Cebu and one time pala ako nakapunta dito. Pero sa tingin ko, hindi talaga normal yung ganyang kataas na baha eh. Gulat nga ako nung nakita ko yung mga videos online ng mataas na pagbaha nga sa kanila. Kasi nga dito sa Manila, ulan-ulan lang. Tapos sa kanila, halos 10 to 20 feet yung mga baha. Imagine that! Sobrang taas nga nung baha sa kanila, halos hindi mo na ma-identify saan yung mga dating lupa and saan yung mga ilog and dagat eh. Kasi nga, halos nagpantay na yung tubig. Kaya magigets mo rin talaga yung mga tao sa kanila kung bakit sila galit na galit eh. Kasi saan nga ba galing yung bahang yan? Bakit ganyan kalaki and kataas kumpara sa mga baha dati? Sobrang nakakaawa at nakakalungkot tignan yung mga taong nasa second floor na nga ng mga bahay nila or nasa bubong na nga. Kasi nga, lubog na yung bahay nila eh. Nakita pa nga ako na matandang mag-asawa tapos magkayakap sila tapos nakaupo sila sa parang aircon or something sa bubong ng bahay nila. Like, hindi ba nakukonsensya yung mga kurakot tuwing nakakakita sila ng mga videos na ganyan? Mas nakakalungkot pa dito, hindi naman lahat may magandang bahay na kaya nilang may bubong pa sila na aakyatan eh. Yung ibang bahay nga, na may napanood ako, inanod na yung mismong bahay nila eh. Bukod sa mga tao, may mga hayop ding naging biktima dito. May mga kalabaw, baboy, manok, pusa, may mga aso nga rin eh. Nakita pa nga akong picture ng isang aso na tegi na nga siya, na naiwan ata siyang nakatali sa isang lamesa. Tapos siguro nung bumaha, natangay siya. So, wala. Nakakalungkot makita. So yun, sana sa mga may alaga dyan, lalo na kung may parating na bagyo or whatsoever, pakawalan na lang din natin yung mga alaga natin, just in case. Kasi tayong mga tao, kahit pa paano, kaya nating makasurvive eh. Pero yung mga hayop, limited lang yung movements nila eh. Tapos iiwan pang nakatali. Kaya alam mo yun, isipin lang natin palagi din yung mga alaga natin. Yun din sa nabasa ko, hindi naman sila kinulang ng pondo for flood control projects eh. At sa katunayan, bilyon-bilyon yung napunta sa kanila and sana nga sa nangyaring ito, malaman at maimbestigahan kung nagamit ba talaga to ng tama. Nakakagalit na kailangan pang may mangyaring ganito, kailangan pa may matapos na maraming buhay, para nga lang magkaroon ng konting pagbabago sa bansa natin eh. Nakakainis nga lang yung pagbabago na hinahanap nga natin kahit na madala yan sa korte or sa Senate or ma-TV man yan, wala. Hindi rin nabibigyan ng maayos na hustisya at para bang hinihintay na nga lang nilang makalimutan. Nakakainis din yung ilang mga politiko na pupunta nga din, kunwari natutulong, pero ayun, magpapabango lang naman sila ng pangalan. Yes, meron silang maaabot na maliit na tulong or something, pero isipin nating mabuti. Etong mga politiko na ba to before nga nangyari yung trahedya, may ginagawa ba sila sa gobyerno para i-prevent yung mga ganitong pangyayari? Yung sa previous flood control project issues, may ginagawa ba sila? Or parang mas busy silang protektahan yung mga kapwa nila politiko na kaugnay nga din sa mga katiwalian na yon. Sana mabigyan ng maayos na tulong yung mga naapektuhan nga sa Bagyong Tino, and sana managot yung mga dapat managot, and sana hindi na nga ito maulit-ulit. Kasi grabe yung korupsyon sa Pilipinas, Diyos ko po. Realistically, hindi talaga siya mawawala kasi may mga mabubuting tao, may mga masasamang tao, and mahirap naman din talagang pagbukurin yon. So alam mo yon, yung mga masasamang tao na yan,
Kahit si Satanas mahihiya sa inyo eh. On pa nga lang sa 800,000 per piece ha, na body cam, hayop na yan, sinong maniniwala dyan? Tapos yung mga computer setup na napakamahal, daig pa yung mga gaming competition eh. Sobrang nakakagalit talaga na harap-harapan tayong ginagago ng gobyerno and wala namang nangyayari. Tapos sasabihin nila, huwag kayong mag-rally, kalmahan nyo lang po, huwag po kayong masyadong magalit. Paanong hindi magagalit? Walang nakukulong, walang nananagot, at wala namang nagbabago. Kung merong mang nakukulong, yung mga fall guys lang nila, pero yung utak talaga ng mga katiwalian dito, wala ayon. Nasa ibang bansa, nagsha-shopping, nagta-travel, tapos nakalaya pa rin sila. Yun, siguro in a way, sana maging lesson na lang din ito sa kahit anong lugar nga dito sa Pilipinas na bantayan nga natin kung sino yung niluluklok natin sa mga posisyon. Kasi nga, huwag kayong boboto ng mga trapo, huwag kayong boboto ng may history ng katiwalian or pagnanakaw, and huwag kayong boboto dahil gusto nyo lang. Iboto nyo with the proper research at iboto nyo kung sino talaga yung qualified for the job. Sana kahit papaano magkaroon tayo ng pake sa politika. Hindi naman kailangan na sobrang lalim ng pagkakaintindi mo eh. Basta at the end of the day, ang goal mo lang, yung kapakanan palagi ng bansa. Alam mo yon, kung sino yung nakaupo sa mga pwesto na yan, yung bawat decision yan, tayo ding sambayanan yung sumasalo. So sana, yeah, the usual, di ba? Vote wisely. And, panagutin lang dapat yung mga managot. So yun lang. Thank you.